Ngayon, gusto kong ipagpatuloy ang 24 na dibisyong ito. Mga isang buwan na, medyo matagal na tayong lumilihis ng landas, di ba? At ngayon, babalik tayo sa 24 na dibisyon. At ngayon, ang 24 na dibisyon, bahagi 5, na tungkol sa mga musikero. Tama ba? Mga musikero? At ang salita ng buhay para sa araw na ito ay nagmula sa unang kronika 25. 1 hanggang 3, pero babasahin ko lang ang 1 hanggang 2. Isa Kronika 25, talata 1 hanggang 2. Babasahin ko ito para sa iyo. Bukod dito, si David at ang mga pinuno ng hugbo ay nagtalaga para sa paglilingkod. Ilan sa mga anak ni Asap, ni Haman at ni Jedudan na siyang nanhuhula na may mga lira, alpa at mga simbalo. At ang bilang ng mga nagsipaglingkod ay sa mga anak ni na Asaf, Jachar, Jose, Netanyas at Asera. At ang mga anak ni Asap ay nasa ilalim ng pamamahala ni Asap na siyang nanghuhula sa ilalim ng pamamahala ng hari. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya babalik tayo sa paksang ito ng 24 na dibisyon. Ngunit ano ang pinakamalaking dahilan kung bakit dapat nating matutunan ang tungkol sa 24 na dibisyon? Anong pinakamalaking dahilan? Ano ang pinakamalaking aral na matututunan natin mula sa mga aral na may kaugnayan sa 24 na dibisyon? Sa tingin ko, nasabi ko na sa iyo na ang istruktura ng 24 na dibisyon ay ginawa ng Diyos, tama ba? At sa tuwing mayroong reformasyon sa pananampalataya at pangangailangang ibalik ang serbisyo ng pagsamba, sinisikap ng mga tao ng Israel na ibalik ito. 24 na dibisyon, di ba? Tuwing kailangan nila ng reformasyon, tuwing kailangan nila ng pagpapanumbalik ng serbisyo, bumabalik sila sa 24 na dibisyon, tama ba? Sa kamatuwid, dapat nating maunawaan ang 24 na dibisyon. Dapat nating sikaping unawain ang 24 na pagkakahati kaugnay ng kung paano ibinalik ng Diyos ang kanyang simbahan, tama ba? Upang malaman kung sino ang 24 na dibisyong ito at mahalaga ang pangalan ng 24 na dibisyon. Gayunpaman, naniniwala akong masasabi natin na sa pamamagitan ng 24 na dibisyon na ipakita ng Diyos kung paano ang serbisyo sa simbahan, tama ba? Paano ang paglilingkod sa Diyos, paano ang pagsamba sa Diyos ay maisasaayos ng maayos at maibabalik sa dati. Kaya sa ngayon, nalaman natin sa ilalim ng 24 na dibisyon, mayroong 4 na bahagi. Tama ba? Ang mga manggagawa sa templo o maaari nating sabihin ang mga Levita. Pero sa totoo lang, lahat ng 24 na dibisyon, ang mga miyembro ng 24 na dibisyon, mga Levita sila, di ba? Kaya sasabihin ko, unang bahagi, unang grupo ay mga manggagawa sa templo, tama ba? At ang pangalawa ay ang pari, tama ba? Pangalawa ay ang pare. At ang pangatlo na matututunan natin ay ang mga musikero, tama ba? At sa susunod na linggo, pag-aaralan natin ang tungkol sa mga gatekeeper, tama ba? Kaya ito ang 4 na grupo na kabilang sa 24 na dibisyon. Kaya pagdating sa 24 na dibisyon ng mga musikero, sa palagay ko, una sa lahat, kailangan nating isipin ang salitang ito, mga musikero, tama ba? Mga musikero? Dahil, bagamat isinalin ito bilang mga musikero sa Bibliang Koreano at gayon din sa seryeng Koreal History of Redemption, isinulat ito bilang praise team o choir team, tama ba? Ibig kong sabihin, sa pangkalahatan, mga musikero, eto, parang tumutukoy sa mga taong tumutugtog ng mga instrumento, hindi ba? Samantalang, ang orihinal na salita na ginamit dito, ang ibig kong sabihin sa Bibliang Koreano at gayon din sa serye ng kasaysayan ng pagtubos ng Korea, ay halos kahalintulad ng pagpuri, upunam, o ang koro na may orkestra. Kaya kung titingnan mo ang awit 68, versikulo 25, awit 68, versikulo 25, sinasabi nito nang magkagayoy nagpatuloy ang mga awit, kasunod nila ang mga musikero at sa gitna ng mga dalaga na tumutugtog ng mga tamborin. Tama ba? Kaya, sa totoo lang, pinaghihiwalay ng Biblia ang tatlong taong ito, ang mga awit, musikero, at ang mga taong tumutugtog ng tamborin. Tama ba? Ang salitang Hebreyo para sa mga ngaawit ay suru, gaya ng makikita mo sa screen. At sila yung mga taong kumakanta, di ba? Kaya mga awit, masasasabi natin.
At mga musikero, ang salitang Hebreo para sa musikero ay naggan, na nangangahulugang yaong mga tumutugtog ng mga instrumentong may kwerdas, tama ba? Mga tumutugtog ng mga instrumentong may kwerdas. At ang pagpapalo ng mga tamborin, ang salitang Hebreo para sa kanila ay tapap, na nangangahulugang yoong mga tumutugtog ng mga instrumentong perkusyon. Tama ba? Mga instrumentong perkusyon. Kaya sa Biblia, sa totoo lang, may iba't ibang salita para sa mga awit at sa mga tumutugtog na mga instrumentong may kwerdas at sa mga tumutugtog na mga instrumentong perkusyon. Kaya naman, mga musikero, di ba? Para sa akin, hindi iyon ang tamang salita. Bagamat ang kasaysayan ng bersyong Ingles, gamitin ang musikero na ito sa pangkalahatan upang mapaunlakan ng lahat ng mga awit na ito at ang mga taong tumutugtog ng mga instrumentong kwerdas, instrumentong perkusyon at lahat na. Gayuntaman, para sa akin, ang salitang musikero ay medyo masyadong sekular. Kaya pagdating sa mga musikero ng 24 na dibisyon, mas mainam na intindihin ninyo bilang isang pangkat ng mga nagpupuri o bilang isang koro na may orkestra. Tama ba? Koro na may kasamang orkestra? Tama! Kung titingnan mo ang pangunahing banal na kasulatan ngayon, unang Kronika 25 talata 1, sinasabi nito, bukod dito, si David at ang mga pinuno ng hukbo ay itinalaga para sa paglilingkod. Ilan sa mga anak ni Asap, ni Haman, at ni Jedutun na siyang nanguhula na may mga lira, alpa at simbalo, di ba? Kaya makikita mo na hindi lang sila basta kumakanta. Ibig kong sabihin, hindi lang sila naglalaro, di ba? Hindi lang nila tinutugtog ang instrumentong ito, di ba? Pero nanuhula sila, di ba? Para makapagpropesiya, kailangan mong gamitin ang boses mo, di ba? Kailangan mong gamitin ang boses mo. Kaya makikita natin na hindi, ibig kong sabihin, hindi sila ang 24 na dibisyon ng mga musikero, hindi lang sila mga mananugtog ng instrumento, tama ba? Pero ginagamit nila ang instrumentong ito, pero ginagamit din nila ang kanilang boses. Kaya nga, mas gusto kong sabihin na sila ang choir team o ang praising team na may mga instrumento, di ba? Kaya pangalawa, kailangan nating maunawaan ang tungkol sa pagpropesiya, hindi ba? Ang manghula, Daniel, sabi ng Biblia, sabi ng pangunahing kasulatan ngayon, ito ang pangkat na nabuo, tama, bilang isa sa 24 na dibisyon at ang kanilang tungkulin, pangunahing tungkulin, ay ang manghula. Tama ba? Manghula, kasama ng mga sinungaling, ahab at mga simbolo. Kaya ano ang ibig sabihin ng manghula kung gayan? Ano ang ibig sabihin ng manghula? Para itong nagsasabi kung anong mangyayari sa hinaharap, hindi ba? Kaya ibig bang sabihin niyan ay dapat sabihin ng pangkat ng mga nagpupuri na ito sa kongregasyon na uulan bukas o hindi? O ano, alam mo, numero na mananalo sa loto sa susunod? Anong ibig sabihin ng ang pangkat na ito ng pagpupuri o ang pangkat ng koro ay nagpropesiya? Dahil yun ang dahilan at yun ang tungkulin. Dapat ganun din ang praising team at choir na ito, di ba? Sa Biblia, maraming propesiya, hindi ba? Halimbawa, mananaig ang mga santo, ang kapangyarihan ng kamatayan at si Satanas, tama ba? O kaya naman ay may sasakatuparan ng kaharian mong Diyos, tama ba? Ito ang mga propesiya sa Biblia na hindi pa natutupad, di ba? Sa makatuwid, ang pag-uulit ng ganitong uri ng propesiya ay maaaning maunawaan bilang pagpapahayag ng propesiya, hindi ba? Ipakayad ang propesiya. Kaya ano ang nangyari? Ang tungkulin ng pangkat na ito ng mga pumupuri ay hindi ang sabihin kung uulan bukas o hindi, kundi ang ulitin ng Biblia, tama ba? Para ulitin ang mga propesiya na nakatala sa Biblia na hindi pa natutupad, tama ba? Kaya ito ang pangunahing tungkulin ng pangkat ng mga tagapuri ng koro na ito noong panahon ni David. Sila ay dapat ulitin at muli nilang ipahahayag ang lahat ng propesiya na matutupad, tama ba? At sa makatuwid, sinasabi nila na ang kanilang tungkulin ay ang manhula, tama ba? Ang kanilang tungkulin ay ang manghula.
Gayunpaman, sinasabi sa susunod na bahagi na kailangan itong ibigay kasama ng mga lira, alpa at simbalo. Tama ba? Sa makatuwid, ang pangunahing tungkulin ng pangkat ng pagpupuri ay ang ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Sa mundo ngayon, masasabi nating tungkuling iyon ng pangtap ng mga papuri o ng musikero, masasabi nating nung panahon ni Haring David na ipahayag ang salita ng Diyos o muling ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Kaya sa practical na paraan, ano nga ba ang mga gawaing dapat gawin ng praise team? Ano pa ang ibang mga gawain na dapat gawin ng pangkat ng papuri? Ayon sa 1 Chronica 16 talata 4, 1 Chronica 16 talata 4, masasabi mong may tatlong pandiwa. Tama, na naglalarawan sa tungkulin ng pangkat ng papuri. Babasahin ko ito para sa iyo. Sa 1 Kronika 16, versikulo 4, sinasabi nito, at siya'y nagtalaga ng ilan sa mga Levita na maging mga tagapangangasiwa sa harap ng kaba ng Panginoon upang magdiwang at magpasalamat at pumuri sa Panginoon na Diyos ng Israel. Ama, kaya mayroong tatlong mga gawa. Una, magdiwang, di ba? Magdiwang. Ang salitang Hebreo para sa pagdiriwang ay zakar. Zakar. Sigurado akong may ilan sa inyo na maaaring makaalala sa ibig sabihin ni Zakar. Anong ibig sabihin ni Zakar? Para maalala? Oo, para maalala. Saan pa yun natitom? Deuteronomio, Kabanata 32, versikulo 7, hindi ba? Naaalala mo pa ba ang mga araw ng unang panahon, di ba? Yan ang Zakar, hindi ba? Kaya ang parehong salita ay ginamit dito ipang ilarawan ang ibig sabihin ng pagdiriwang, tama ba? Kaya ang unang bagay na dapat gawin ng pangkat ng papuri ay ang tandaan, ang alalahanin. O, ang Diyos, hindi ba? Ang makaalala sa Diyos, di ba? Para magdiwang naman yon, di ba? Ang pagdiriwang ay nangangahulugan ng pag-alala natin sa Diyos, hindi ba? Para maalala kung sino ang Diyos, di ba? At nasaan ang Diyos? At paano? Anong klaseng Diyos ang ating Diyos, di ba? Ang pag-alala at paggunita, iyan ay ang pagdiriwang. At pangalawa, isipin mo, di ba? Ang salitang Hebreo para sa mag-isip ay yada. Sigurado akong may ilan sa inyo na maaaring makaalala sa ibig sabihin ni yada. Ang ibig sabihin ng yada ay kamay, hindi ba? Ang ibig sabihin ng yada ay kamay. Kaya may kahulugan itong ihagis, tama ba? Gamit ang kamay, naghahagis ka ng mga bagay, di ba? Pero kung ikaw, halimbawa, ang ihagis ay magbigay, di ba? Maaari kang maghagis at sa paghagis ay may naibibigay ka. Kaya may kahulugan itong magbigay ng mga bagay, tama ba? Magbigay ng mga bagay. At kapag itinaas mo ang iyong mga kamay, sumasamba ka, naglilingkod ka rin, tama ba? Kaya ito ay may kahulugang pagsamba mula sa mga kamay na ito. Ito ay may kahulugang maghagis o magpasalamat at sumamba. Kaya inumin ng papuri o ang dapat gawin ng pangkat niyang papuri. Una, ang pag-alala sa Diyos. Pangalawa, ang magpasalamat sa Kanya, ang sumamba sa Kanya. At ang panatlo ay ang pagpupuri. At ang salitang Hebreo para sa papuri ay halal bilang haleluya. Ang ibig sabihin ng halal ay magmigning para sumikat. Halimbawa, sinusubukan mong pasayahin ng iyong Diyos. Tama ba? Kaya anong ibig sabihin na to? Sinusubukan mong luwalhatiin ang iyong Diyos, hindi ba? Para ipagmalaki ang iyong Diyos? Yan ang halal. Ang halal ay ang pagmamalaki tungkol sa iyong Diyos, tama ba? At upang luwalhatiin ang iyong Diyos? Kaya dapat tandaan at magpasalamat, di ba? At upang ipagmalaki ang iyong Diyos. Iyan ang nilalaman. Mga papuri o iyon ang mga gawaing dapat gawin ng pangkat ng papuri o ng musikero, tama, di ba? Kaya sa panahon ng pagpupuri at pagsamba, dapat nating alalahanin ng Diyos, magpasalamat sa Diyos at luwalhatiin ng Diyos. Ibig kong sabihin, nung bata pa ako sa Pyongyang Jail Church, tinatawag namin ang oras ng pagsamba bilang oras ng paghahanda para sa serbisyo. Ibig kong sabihin, hindi naman talaga tama yon, di ba?
Ang pagsamba ay hindi ang oras ng paghahanda. Gayunpaman, sa panahong iyon, upang bigyang diin ang kahalagahan ng pagpupulong, ang panahon ng pakikipagkita kay Heso Kristo, tama ba? Kahalagahan ng, gaya ng ipinaliwanag ng husto ni Jeff, ang pagpasok sa dakong kabanal-banalan, tama ba? Kaya ang oras ng pagsamba ay inilarawan bilang oras ng paghahanda. Gayunpaman, kalaunan, sinabihan tayo na tawagin ito bilang isang panawagan para sa pagsamba. Tama ba? Tawag upang sumamba o papuri at pagsamba. Ang pagsamba ay hindi isang panahon ng paghahanda. Ang pagsamba ay bahagi ng serbisyo. Panahon na para tayo lumapit sa Diyos, hindi ba? Kaya ang oras ng pagsamba o masasabi nating tungkulin ng pangkat ng mga nagpupuri ay hindi mas mababa kaysa sa mga manggagawa sa templo. Hindi ito mas mababa kaysa sa isang pare. Tingnan mo itong 24 na dibisyon, di ba? Kung titingnan natin ang 24 na dibisyon, makikita natin yan. Hindi naman mas mahalaga ang dibisyon ng mga pare kaysa sa iba, di ba? O ang mga manggagawa sa templo, tama ba? Ang mga manggagawa sa templo, pari, pangkat ng mga nagpupuri, at mga bantay pinto ay pantay na mahalaga, hindi ba? Gayon din kahalaga upang makapaglingkod ng wasto sa Diyos. Walang isa na mas mataas sa kanila, ba? Walang sino man ang mas mababa sa kanila. Lahat ng mga yan ay gumadaan na. Mga manggagawa sa templo, masasabi nating ang mga taong naglilingkod. Tama ba? At ang pari, mga taong nag-oorganisa o gumawa ng nanunguna sa sakripisyo. Masasabi natin sa panahon ngayon, pastor o elder, tama ba? O ang mga manggagawa sa templo, masasabi nating mga diakono at lahat ng mga tagapaglingkod na ito, tama ba? At pinupuri rin ng kupolan, ang kanilang trabaho ay pantay na mahalaga. Kung wala nito, hindi makukumpleto ang 24 na dibisyon, di ba? Kung wala nito, hindi maitatag ang wastong serbisyo. Siyempre, habang papasok tayo sa sentro ng pagsamba, ang sentro ng paglilingkod ang magiging panahon upang salubungin si Heso Kristo. At si Heso Kristo ay inilarawan sa Juan 1 bilang ang salita ng Diyos, hindi ba? Kaya ang pakikinig sa salita ng Diyos, o mas gusto kong sabihin, ang pakikipagtagpo sa salita ng Diyos ang pinakamahalaga. Oras, di ba? Diyan pa man, hindi ibig sabihin noon na mas mahalaga ang pastor kaysa sa praise team, tama ba? Dapat mahalaga ang salita ng Diyos na ipinapangangaral ng pastor o ng mangangaral, pero hindi ang pastor mismo o ang tao mismo, di ba? Kaya itong 4 na departamento, yung mga manggagawa sa templo at ang pare at ang pangkat ng mga nagpupuri at bantay pinto, paghaharalan nila sa susunod na linggo, di ba? Pareho silang mahalaga, di ba? At kailangan natin silang lahat upang mabigyan ang Diyos ng wastong paglilingkod at ang paglilingkod na ikinalulugod ng Diyos. Ang nagtatag na pastor, si Rev Anstrom, madalas sabihin sa atin ni Abraham Park na ang muling pagkabuhay ng simbahan ay lilitaw kapag ang serbisyo ay muling binuhay. Tama ba? Kaya, mahal kong mga kapatid, pasama sa serbisyo ang oras mula sa oras ng pagsamba hanggang sa pagbabasbas, hindi ba? Gaya ng alam nating lahat, kaya huwag nating pabayaan ang oras ng pagpupuri at pagsamba. Gayang pagdarasal natin na alam mo na, naway maliwanagan tayo ng Diyos upang maunawaan natin kahit isang salita lang, isang piraso ng salita ng Diyos habang nagsesermon, hindi ba? Naniniwala akong dapat din tayong manalangin na punuin ng Diyos ang aking puso at hawakan din ako sa oras ng papuri, tama ba? Huwag sana ninyong isipin o ituring na hindi gaanong mahalagang oras ng papuri kaysa sa ibang oras o ayos ng paglilingkod. Tama ba? Ibigay natin ng buo ang ating mga sarili mula sa sandali ng papuri hanggang sa huling sandali upang ang buong serbisyo ay maging isang panahon. Nakikipagkita tayo sa Diyos at magbibigay tayo sa Diyos upang luwalhatiin sa Niya. Para sa akin, masasabi kong kung nahihirapan ang worship team mo, hindi ba? Kung gayon, sa halip na sisihin sila, naku, hindi sila nag-practice ng maayos, di ba? Imbes na, naku, hindi sila nakapaghanda ng mabuti. Sa halip na sisihin sila, dapat natin silang ipagdasal, hindi ba? Kung nahihirapan ng praise team, ibig kong sabihin, hindi tayo tagamasid, tama ba?
Hindi naman tayo nanonood ng TV dito, 'di ba? Tayong lahat ay iisang pangkat bilang isang simbahan. Kaya kung nakikita mo na, alam mo kahit papano na ang worship team ay nahihirapan. Kung gayon, alam mo, hindi malakas, marahil, ngunit sa iyong puso, maaari kang manalangin para sa worship team. Ang Ama, tulungan mo sila, palakasin sila. Tama ba? At bigyan sila ng banal na espiritu upang anuman ang kanilang ihanda at higit pa sa anumang kanilang ihanda ay mapasa atin ang biyayang ito rito. Tama ba? Dapat tayong maging isang kupunan at nagdadarasal para sa isa't isa, hindi ba? At kung wala kang nararamdamang init mula sa oras ng papuri, ipagdasal mo naman ang iyong sarili, hindi ba? Ibok ng puso mo, Ama, kahit papaano. Siguro masyado na akong pagod. Siguro masyado akong abala. Siguro masyado akong iba-iba sa ngayon, di ba? Ama, bigyan po ninyo ako ng diwa ng papuri upang makapagtuon ako at matanggap ko ang inyong biyaya sa panahong ito ng papuri, hindi ba? Ito, sigurado ako na sa loob ng simbahan ng tipan ng Panginoon, walang sino man ang itinuturing ang oras ng papuri na mas mababa kaysa sa anumang ibang oras ng serbisyo. Pero basta, hinihimok ko kayo na maging isang simbahan tayo at maging isang pangkat, tama ba? Kaya't ipanalangin natin ang isa't isa upang mula sa simula ng serbisyo, simula ng pagsamba at pagsamba, ay magpuri na tayo, tama ba? Hanggang sa huling sandali ng basbas, naway matanggap nating lahat ang biyaya ng Diyos. Naway lahat tayo sumisid sa presensya ng Diyos. Sa lahat ng oras, di ba? Upang ating madama at mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kapag ginawa natin ito, naniniwala ako na maaaring dalhin ng Diyos ang kanyang dakilang muling pagkabuhay sa iyo at sa simbahan ng pipa ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya ang susunod ay magpuri tayo sa harap ng Diyos, di ba? Purihin natin ang Diyos sa harap niya. Pagdating sa papuri, minsan iniisip ng mga tao na panahon na ng karaoke, hindi ba? Panahon na para ipagmalaki ang husay ko sa pagkanta o sa musika, hindi ba? Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Biblia na ang papuri ay dapat gawin. Dapat gawin sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng mga tao, hindi ba? Bago itinatag ang 24 na dibisyon, si Haring David ay nakabuo na ng isang nakabalangkas na pangkat ng pagsamba o nakabalangkas na pangkat ng pagpupuri bago pa man ang 24 na dibisyon. 24 na paghahati ang ginawa nung malapit ng mamatay si Haring David, tama ba? Gayunpaman, noong panahon ng paghahari ni Haring David, naisip na niya ang ideyang ito na bumuo ng isang structured worship team o praise team. At ang unang sandali na naisip ni Haring David ang ideyang ito ay noong kinukuha niya ang kaban ng pipan mula sa bahay ni Obed-Edom. Tama ba? Ang sambahayan ni Obed-Edom. Minsan na siyang nabigo, di ba? Sinubukan niyang kunin ito Sinubukan niya itong dalhin minsan pero nabigo siya dahil nahawakan ito ni Uza at namatay siya. Tama ba? Kaya minsan siyang nabigo. Kaya sa pangalawang pagkakataon na kinukuha niya ang kaban ng pipan mula sa bahay ni Obed-Edom, inihanda na ni Haring David ang lahat ng mga Levita. Tama ba? At hinirang niya ang ilan sa kanila bilang pangkat ng mga pumupuri, ang ilan sa pangkat ng mga pumupuri. At nakita ni Haring David na ang kaban ng tipan ay umaabot at pumapasok sa lungsod ni David. Anong nangyari? Sumayaw siya, di ba? Sumayaw siya. Iyan ay nakatala sa 2 Samuel, 6, talata 14. 2 Samuel 6, versikulo 14. Sinasabi rito, at si David ay sumasayaw sa harap ng Panginoon ng buong lakas niya, at si David ay nakasuot ng isang epod na lino. Kaya pala paparating na ang kaban ng tipan, hindi ba? Sumayaw siya, sumamba siya sa Diyos, pinuri niya ang Diyos gamit alam mo na, ang sayaw na ito ng buong lakas niya. Ngunit ang nangyari ay hinamak siya ni Micah at sinabi, bakit may isang hari na sumayaw at sumamba sa Diyos sa paningin ng mga taong ganon? Nung walang ingat, di ba? Kaya't sinabi ni Micah, paano nangyari? Dahil kung titingnan mo, 2 Samuel 6, versikulo 20, makikita ninyo na sa palagay ko ay ipinakita ni Haring David ang kanyang hubad na laman sa mga tao habang siya ay sumasayaw. Dahil iyon ang sinabi ni Micah.
Sinasabi sa 2 Samuel 6 versikulo 20, ngunit nang bumalik si David upang basbasan ng kanyang sambahayan, si Mika na anak ni Saul ay lumabas upang salubungin si David at sinabi, kung paanong ang hari ng Israel ay nagtangi sa kanyang sarili ngayon. Naghubad siya ngayon sa paningin ng mga aliping babae ng kanyang mga alipin. At gaya ng isa sa mga hangal, walang kahihiyang naghubad siya. Kaya dahil dyan, ang ibig kong sabihin, sinasabi ng naunang talata na suot ni Haring David ang ephod na lino, tama ba? Alin ang telang linen na may isang piraso, tama ba? Mula itaas hanggang ibaba, isang piraso. Kaya habang suot niya iyon at sumasayaw at tumatalon, marahil, tama ba? Makikita naman ng iba ang kahubaran o ang hubad niyang katawan, di ba? At sinasabi nga yun ng Mekan, paano nangyari, di ba? Hindi kayo sumasamba. Isa kang hari, hindi ba? Dapat hari ang hari. Huwag kang sumamba ng benyal. Hindi naman dapat gawin yon ni King, di ba? Hinamak ni Micah ang harin si David at sinabi, hindi iyan ang kailangan mong gawin, hindi ba? Pero pagkatapos ay sinabi ni David, sa tingin ko ito ay napakahalaga. Sabi niya, ginawa ko yon sa harap ng Diyos, hindi sa paningin ng mga tao, hindi ba? 2 Samuel 6 versikulo 21. 2 Samuel 6 versikulo 21. Kaya't sinabi ni David kay Micah, ako, iyon ay nasa harap ng Panginoon. Sinong pumili sa akin, higit sa iyong ama at higit sa buong sambahayan niya, upang italaga ako bilang pinuno sa bayan ng Panginoon, sa Israel? Kaya nga, magdiriwang ako sa harap ng Panginoon, aniya. Ang ginawa ko ay hindi para sa iyo, hindi para makita mo, hindi para sa mga tao. Ngunit ako'y sumayaw, ako'y sumamba, ako'y pumuri, ako'y sumigaw, ako'y nanalangin sa harap ng Diyos at para sa Diyos. Mahal kong mga kapatid, kapag sinasamba at pinupuri natin ang Diyos, minsan iniisip natin na oras na para magpakita, tama ba? O minsan, nahihiya tayo dahil sa mga taong nakapaligid sa atin, di ba? Pero wag naman, di ba? Huwag kang maging sa alinmang paraanan. Huwag kang ganyan! Dahil sinabi sa atin ni Haring David na dapat lamang nating purihin at sambahin ang Diyos sa harap ng ating amang Diyos, tama ba? Hindi naman mahalaga kung magaling kang kumanta, di ba? Hindi mahalaga kung hindi ka magaling kumanta. Maganda man ang boses mo o hindi, hindi mahalaga. Hindi naman tungkol dyan ang papuri, di ba? Ang papuri ay tungkol sa pagluluwalhati mo sa Diyos. Pinupuri mo ang Diyos. Ibinibigay mo ang iyong puso sa harap ng ating Diyos amang Diyos. Ibig kong sabihin, tuwing naiisip ko ito, ang pagsayaw at pagsamba ni Haring David, naiisip ko rin ang founding pastor. Ang founding pastor, si Rev Gar, Abram Pap, dahil sa tingin ko hindi niya ito ginagawa sa lahat ng oras, ngunit pagdating sa himno na nagsasabing luwalhati, luwalhati, aleluya, sa tingin ko natatandaan mo na ang founding pastor. Minsan hindi siya kumakanta ng naaayon sa tono ha. Hindi ko alam kung bakit pero baka may ear aid siya o hearing aid o kung ano paman. Kadalasan, hindi naman talaga siya kumakanta ng may tono. Hindi siya kumakanta. Hindi rin siya kumanta sa tamang ritmo. Pero parang wala siyang pakialam eh. Pinupuri ko ang Diyos. Bakit ako dapat mag-alala sa iyo? Inunat niya ang kanyang ulo. Parang talagang tinatanggap niya ang kaluwalhatan ng Diyos. Luwalhati, luwalhati, aleluya. Nakita mo na ba siyang gumagawa niyan? Parang talagang sinasabi niya ang kinakanta niya. Tinatanggap ko ang kaluwalhatian ng Diyos. Diyos, luwalhati, luwalhati, aleluya. Ibig kong sabihin, sa palagay ko ay isa lamang iyan sa mga halimbawa kung paano natin dapat purihin ang Diyos, hindi sa harap ng mga tao, kundi sa harap lamang ng Diyos, hindi ba? Ibig kong sabihin, bilang isang pastor na ang simbahan ay may mahigit sa, alam mo na, ilang libo o 10,000 kongregasyon, ibig kong sabihin, gusto mo ba? Gustong makita bilang isang mga awit na wala sa tono o ang mga awit na wala sa ritmo. Pero walang pakialam ang pastor na nagtataga. Pinupuri ko ang Diyos, hindi ba? Sa tingin ko, mahalaga yan. Tayo nga no, at dapat nating purihin ang Diyos, hindi ba? Dapat nating purihin ang Diyos. Isa pa, ayaw kong ikuwento sa iyo ang kwento ko. Kung pwede lang, di ba?
Nung nasa UK ako, doon din ako nang una sa pagsamba. At isang araw, sinabi ko sa kongregasyon habang oras ng pagsamba, purihin natin ang Diyos. Ibig sabihin, ang ibig kong sabihin ay simulan na natin ang pagpuri. Dahil sa Korea, kapag sinabi nating purihin natin ang Diyos, ibig sabihin ay simulan na natin ang musika, simulan na natin ang pagsamba, tama ba? Kaya ako, alam mo, nang hindi masyadong nag-isip, sinabi ko na lang, purihin natin ang Diyos. Tapos, ang nangyari, nakarinig ako ng kakaibang ingay mula sa kongregasyon. At naisip ko, ano kaya ang ginagawa nila? Sabi ko, simulan na natin. At may mga ingay na nanggagaling sa kongregasyon. At pagkatapos ay, ang napagtanto ko ay pinupuri nila ang Diyos gamit ang sarili nilang boses, sarili nilang wika, at sarili nilang mga salita. Gaya ng purihin ang Panginoon, Alleluia, hindi sila sumusunod. Ibig kong sabihin, hindi pa nagsisimula ang musika. Ibig kong sabihin, kahit may musika, di ba? Kahit may lyrics, di ba? Hindi nila ito sinamod. Ang sabi lang nila, purihin ang Panginoon. Salamat sa iyo, mahal kita Panginoon. At sumisigaw sila sa isa't isa. Sumisigaw, alam mo na, sa lugar na ito at sa lugar na iyon. At nung una, nagulat ako at medyo naguguluhan ako. Pero kalaunan, nung alam mo na, pinagninilayan ko yon, napagtanto ko na, ang papuri ay hindi naman tungkol sa pagkanta, di ba? Ibig kong sabihin, kailan sinabi ng Diyos na dapat tayong umawit ng maayos upang luwalhatiin siya? Umawit ng mabuti upang purihin siya, hindi ba? Ang kapuri ay tungkol sa aking pag-amen. Ang papuri ay tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos. Ama, maraming salamat po talaga, hindi ba? Na pinoprotektahan mo ako, dinala mo ako sa simbahang ito, ibinuhos mo ang iyong pagpapala sa akin. Nagpapasalamat talaga ako. Ang aking pag-amen. Naniniwala akong iyan ang tunay na papuri na handang tanggapin ng Diyos. Marami akong nangaral. Kaya naman, pinag-isipan ko ito ng husto kung paano ibabalik ang mga tao sa simbahan ng Los Caballos, kung paano ibabalik ang mga tao mula sa online na serbisyo patungo sa offline na serbisyo. Tama ba? Ibig kong sabihin, matagal na namin sinasabi na mas mainam na pumunta at sumamba sa Diyos sa santuario, kasama ang isang espiritual na miyembro ng pamilya at mga kapatid. Pero paano natin dapat makamit ang layuning iyon, di ba? Ang isang paraan ay ang sabihin sa kanila, ito ang prinsipyo ng simbahan. Tama ba? Hindi mo dapat sambahin ang Diyos online sa bahay, hindi ba? Basta't malusog ka at ayos ka lang, di ba? Dapat pumunta ka sa simbahan. Pero sa kabilang banda, marahil ito ang mas mainam na paraan para mangyari iyon ay kung mayroon tayong ang serbisyo ng pagsamba, ang ibig sabihin ng serbisyo ng pagsamba ay mula sa oras ng pagsamba hanggang sa pagbabasbas, tama ba? Isang pagsamba na hindi kayang punan ng mga tao ang lahat online, hindi ba? Pagkatapos ay naniniwala akong magsisimulang bumalik ang mga tao sa simbahan. Kung meron tayong panahon na tayo ay tunay na napupuspos ng banal na espiritu sa panahon ng pagsamba, kung meron tayong panahon na tayo ay tunay na napupuspos ng kagalakan at kaalakanan sa panahon ng sermon at oras ng paglilingkod, tama ba? Maaari silang magbahagi online. Maaring naririnig nila ang ginagawa natin online. Pero hindi naman nila nararamdaman, di ba? Hindi sila maaring maging bahagi nito. Kaya kung mangyari iyon, naniniwala ako kahit na mas pipiliin ng mga tao na magsimba at makilahok at maranasan. Tama ba? Pakiramdam. At maranasan ang presensya ng Diyos sa lugar na ito. Hindi ko alam kung tama ako o mali, pero ito ang pinaniniwalaan kong ibinigay sa akin ng Diyos na kailangan nating buhayin muli ang serbisyo. Tama ba? Para buhayin muli ang simbahan, di ba? Lubos akong nagpapasalamat sa aming worship team. Ang galing at ang galing talaga ng mga ginagawa nila ngayon, di ba? Pero sinasabi ko sa simbahan ng tungkol dito na kung mayroon tayo nito,
Ang pagkakataong maranasan ng presensya ng Diyos at ang pagpapagaling ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos at ang kaluwalhatian ng Diyos sa simbahang ito. Naniniwala akong magugustuhan ng mga tao na bumalik. Magugustuhan ng mga tao ang pagdagsa sa simbahan at gugustuhin nilang maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos at ang presensya ng Diyos. Hindi ba sa tingin mo? Amen. Tama. Kaya magdasal tayo. Magdasal tayo. Ama, lubos po kaming nagpapasalamat na binigyan mo kami ng napakaraming mahuhusay na tao. Pero Ama, hindi pa ito ang tamang panaol para ipagmalaki namin ang aming mga talento. Ama, nais ka naming purihin. Gusto talaga naming magkaroon ng panahong ito para mapuno ka, panahong makasama ka, panahong mapunta sa iyong santuario, sa iyong banal na lugar, at sa kabanal-banalan. Tama ba? Kasama ka? Naway magkaroon tayo ng panahong iyon at naway magkaroon tayo ng malakas na pagpapahayag na ito at ng iyong presensya sa santuaryong ito. Apang mas lalo pang dumami ang mga taong pumunta at hindi na nila muling iisipin pa na bumalik na lamang online o kaya naman ay hindi na nila maisip na tuluyan ng hindi magsimba sa ating simbahan. Hindi ba totoo iyon? Umaasa ako na lahat tayo ay magkakasamang manalangin ng ganito. Tama? Sa huli, gaya ng alam nating lahat, ang konklusyon para sa araw na ito ay ang pagpuri sa Diyos ang magdudulot ng tagumpay ng Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos ay magdudulot ng tagumpay ng Diyos. Gaya ng alam ninyong lahat, 2 Kronika 20, talata 12, 2 Kronika, 20, versikulo 12. Hindi namin alam ang gagawin, mulit ang amin umamata ay nasa iyo. Gaya ng nakikita mo ito si Haring Jehoshaphat at ang mga Amonita, tama ba? Ang hukbo ni Amon, sila ang nakikipaglaban noon. At ganito ang ginagawa ng mga tao ng Diyos, di ba? Nagtapat ang bayan ng Diyos. Hindi natin alam ang gagawin, di ba? Masyadong malalaki ang mga kalaban. Hindi namin alam ang gagawin. Anong magagawa ko? Panginoon, hindi mo ba kami tutulungan? At sa araw na iyon, sa sitwasyong iyon, ano ang sinabi ng Diyos? Talatang 21 hanggang 22, hindi ba? Bersikulo 21 hanggang 22, babasahin ko ito para sa iyo. At nang magkaroon siya ng konsyerto kasama ang mga tao, hinirang niya ang mga umaawit sa Panginoon at ang mga pumupuri sa kanya sa banal na kasuotan. Habang sila'y lumalabas sa unahan ng hukbo at nagsasabi, "Managpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay walang hanggan." Nung magsimula silang umawit at pumuri, naglagay ang Panginoon ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab at ng mga taga-bundok Seir na dumating laban sa Juda. Kaya tama silang, kita mo, sa sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin. Wala naman talagang paraan para makalabas, di ba? Na wala tayong nakikitang anumang posibleng pag-asa roon. Tama ba? Ngunit ang pagpuri sa Diyos ang nagbukas ng daan at magbigay sa atin ng daan, hindi ba? Mahal kong mga kapatid, nasa sitwasyon ba kayo na wala kayong makitang paraan para makatakas? Nasa sitwasyon ka ba na hindi ka makahinga ng maayos at wala kang makitang pag-asa? Kung gayon, tandaan, kapag pinupuri natin ang Diyos, binubuksan niya ang gaan. Nanalo ang Diyos sa labanan at ibinigay sa atin ang kanyang tagumpay, hindi ba? Kaya gamitin natin ang papuri na ito. Dumako tayo sa panahon ng pagpupuri at pagsamba. Pahalagahan natin, gamitin natin, ewan ko ba? Taglayin natin ang biyayang ito ng panahon ng papuri. At dalangin ko, nasa pamamagitan niyan, naway ang lahat ng kongregasyon ng Lord's Covenant Church at ang mga sumasali online sa ngayon ay dumadalangin ko. Naway matanggap ninyong lahat ang dakilang pagpapalang ito at ang dakilang tagumpay na ito upang sa inyong buhay at sa simbahang ito at sa lipunang ito at sa bansang ito ay magkaroon ng dakilang tagumpay ng Diyos. Amen. Amen.